Hello, magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. Kamusta po kayo? Ito pong muli ang inyong lingkod, ang munting tinig ng Ordinaryong Filipino. Ayan, sa bago pa lang po dito sa aking channel, sana'y huwag niyong kalimutan mag-share, mag-like, at saka mag-subscribe. And syempre, huwag niyong kalimutan manood ng advertisement for the economic purposes. And pwede rin kayo mag-join, no? Sa ating munting tinig community. Okay, pag-usapan po natin ang mahalagang issue ngayon. Ito po ay patungkol sa, nako, grabe, napansin ni Chis Escudero ang pwersa ng kadiliman at ng kasamaan. Kaya nga po sa mensahe ni Senate President Chis Escudero na sinasabi niya po, mga kamunting tinig, na huwag tayong magpadala sa mga propeta ng kadiliman. So, sino itong propeta ng kadiliman? Ala, may alam ba kayo dito sa Pilipinas na propeta ng kadiliman? So, ano kaya ang ibig sabihin ni Chis Escudero? Alam nyo naman na parang iisa lang yung alam natin na nag-promote ng itim. Okay? Kasi pag itim kasi yung pinag-uusapan, parang parang nagpo-promote ng tinatawag na takot, ng pag-alinlangan, okay, ng pangamba. At yan po ay mamanifest sa kanilang mga divisive na mga rhetoric. Oo, na nagsasabi, no, na lalong-lalo na sa panahon ng Kwaresma, pinapadaan sa parang kawalan na ng pag-asa. No? Yun ang sinasabi daw di umano ng propeta ng kadiliman. Kaya hinihikayat ni Chis Escudero na huwag tayong magpadala, mga Pilipino, dito po sa propeta ng kadiliman. Huwag tayong magpadala sa mga propeta ng kasamaan na kung saan ay nagsasabing itim at hindi makulay at hindi maliwanag ang bukas. Uy, parang parang magsasabong ata ang Senate President at ang pwersa ng kasamaan at kadiliman na nagpapakalat ng takot. Baka nga nagpapakalat pa ng kasinungalingan. Yan ang mensahe ni Chis Escudero ha. Kung may mensahe ang pwersa ng kasamaan at kadiliman, may mensahe din si Chis Escudero laban doon sa pwersa ng kasamaan at ng kadiliman. Na kung saan na nagsasabi na itim daw ngayon ang kulay ng bansa. Oo. Pagkatapos, gutom daw ang nararamdaman ng mga Pilipino. Wala daw pong hustisya. Lumalaganap daw po yung krimen. Nagluluksa daw po ang bansa. Naku, Ginoo ko, Lord. Parang yun ang parang magsalpok talaga ito Kasi sabi daw ng pwersa ng kadiliman at kasamaan, gutom na daw ang sikmura. Gutom na daw ang sikmura at the same time, gutom pa sa hustisya. Pagkatapos, ginigipit daw po ang hindi alyansa. Baka naman, Chis Escudero, kagatin ka ng pwersa ng kasamaan at ng kadiliman Sige, banggitin na natin. Hindi siguro nagustuhan ni Chis Escudero ang sinabi sa political ads ni Sara Duterte at saka ni Amy. Kasi political ads lang naman ni Amy at saka ni Sara, mga kamunting tinig, ang nagsasabi na gutom at krimen at nagluluksa daw yung bansa. Ano yan? No? Tapos sinabi pa dito nila Marcos at saka ni Amy, ni Duterte, na gutom na ang sikmura, gutom pa ang hustisya, ginigipit pa ang hindi kaalyansa. So ang Senate President naalarma. Kasi pinalabas ng political ads, Kwaresma pa. Tapos ito mga kababayan natin, na mga alinya nga naman, na mga Duterte diehard supporters,
ang nangyayari, nagbunyi sila doon sa kasinungalingan ni Amy at ni Sarah. Pumalakpak sila sa pagiging tralala ng dalawa. At marami na rin tumuligsa nito kay Sarah at saka kay Amy Kaya kahit anong survey ko, kung papayag ba ang sambayanang Pilipino na maging susunod na Pangulo ng Pilipinas si Sara Duterte, hindi talaga sila papayag. Kasi tinapatan ko yung survey ng SWS, ng Pulse Asia Kasi sabi sa Pulse Asia, 61% daw po ang trust rating. 59% ang approval ni Sara Duterte. Pero, sa lahat na nakikita ko, kahit anumang social media platform, kahit pa mga vloggers na mga Duterte ang magpa-survey, lagapak, walang papayag na susunod na maging Pangulo ng Pilipinas si Sara Duterte. Ngayon pa lang, na Holy Week, ginagamit na nila yung Holy Week para linlangin ang tao. Mantakin mo, sabihin mo na gutom na ang sikmura, gutom pa sa ustisya, ginigipit ang hindi alyansa. Ito ang kagagahan ni Sara at saka ni Amy. So hindi ito pinalagpas ni Chis Escudero. Anong sabi ni Chis Escudero bilang Senate President? Nako, parang nakapuntos ata si Chis Escudero dito So aasahan na ba natin na magrambol itong tatlo? Na. Ano kaya ang gagawin ni Amy? Ano kaya ang gagawin ni Sara? Ay baka mag-react itong dalawa. Alam mo naman ito, parang mga sangganong ito Tapos magpapadaan-daan na ito sa... Kasi alam mo kung bakit? Masama yung loob ni Amy dahil hindi pinirmahan ni Chis Escudero ang contempt order. At saka hindi po nakulong yung isang resource person doon sa napakawalang kwentang hearing ni Amy Baba na traidor sa kanyang kapatid. Mantakin mo, Holy Week, mas inuna pa niya napuntahan ang kanyang kaibigan di umanong uwak doon sa Davao kaysa sa kanyang pamilya. Ewan ko nga ba itong kay Sara Duterte, alin niya nga din ito Alam niya nga na ahas din si Amy, pinapasok niya pa sa bakuran niya. Pero alam naman ni Sara na ahas yung papasukin niya sa bakuran niya, kaya gumawa ito ng trap. Ito namang ahas, nako, nag-enjoy sa pang-uto sa kanya. Ngayon, ito mga kamunting tinig kahit na hindi pa natin sabihin na ang pinapatamaan ni Chis Escudero dito, alam na natin kung sino. Kahit hindi niya papangalanan. Sino lang naman ang gumamit ng ganyang klase mga terminology? Wala namang iba. Si Sara lang naman at saka si Amy. Kaya nga may payo si Chis Escudero sa mga Pilipino at lalong-lalo na siguro dito sa mga persa ng kadiliman at kasamaan na nagsanib. Anong sabi ni Chis Escudero? Ito yun daw ay panahon upang isantabi muna ang anumang hidwaan. Kaya lang banat ng banat itong mga persa ng kasamaan at ng kadiliman Dapat isantabi daw po ang panggamit ang panlalamang, pagkakaiba-iba ng mga pananaw at ang politika na madalas naghati sa atin. Ano to? Bumabawi si Chis Escudero? Bumabawi si Chis Escudero Nakarealize na siguro to. Kaya lang nahiya lang to ituloy kaagad-agad ang impeachment proceeding dahil nakabitaw siya ng salita para masabi siyang man of honor. So ang liderato ng Senado ay nagre-remind daw sa atin. Nagre-remind. Ewan ko kung sino yung pinapatamaan niya dito. Isantabi mo na yung paggamit. Isantabi daw muna yung pagkakaiba-iba ng pananaw. Isantabi daw muna ang mga bagay na madalas naging dahilan kung bakit tayo po ay nagkakahati-hati. Pero ang isa lang po dito na malinaw, mga kamunting tinig,
Isa lang po dito ang malinaw, na huwag tayo magpadala sa mga propeta ng kadiliman. Ito yung ito yung pinakabuod na statement ni Chis Escudero. At ang statement na ito, ginawa po ito ni Chis Escudero kahapon. Kahapon lamang. Again, uulitin ko anong sabi ni Chis Escudero? Huwag tayo magpadala sa mga propeta ng kadiliman. Pag sinabing mga propeta, hindi lang isa, kundi dalawa. Kasi plural eh. So, makukonsidera ba natin na si Sara at saka si Amy ang tinutukoy ni Chis Escudero na propeta ng mga kadiliman? Na kung saan nagsasabi na itim at hindi makulay at hindi maliwanag ang bukas? At dagdag pa dito ni Chis Escudero, mga kamunting tinig, na ang liwanag daw po ay pag-asa ang mensahe ng pagkabuhay. At huwag nating payagan at hayaan ang sinuman na nakawin at bawiin ito sa atin. So, ibig sabihin, maliwanag na ngayon, hindi naniniwala ang Senate President na itim at hindi makulay at hindi maliwanag ang bukas. Pero sabi ng mga propeta ng kadiliman at kasamaan, itim daw po ang kulay ng pagkakaisa. Itim daw po ang kulay ng pakikiramay. Grabe. O bahala kayo, magrambol kayo dyan. So ito na ba ay simula na makabawi si Chis Escudero? O ano man ang tingin ninyo mga Duterte diehard supporters, tanungin ko kayo. May kilala ba kayo na propeta ng kadiliman? Hindi lang isa, kundi dalawa? Alam ninyo mga kamunting tinig, aatakihin na naman to ng mga ulupong na mga Duterte supporters, si Chis Escudero. Yaw-yawin na naman ito ng mga DDS, ng mga alinganga at mga bobo, si Chis Escudero. Sapagkat ito naman po, again, ang sinabi, na wag daw tayo magpadala sa puwersa na kung saan, tinagurian pang mga propeta ng kadiliman. Siyempre, kapag propeta ka ng kadiliman, sasabihin mo kasinungalingan, panglilinlang, panlalamang, paninira. Klarong-klaro to eh. Noong nakaraan lang, mayroong dalawang babaita. Na kung saan ay nagsalita na, Diyos ko, hindi ko alam kung paborito nila ang itim na munay. Pero ang maganda lang dito, dahil nalalaman natin na may propeta pala ng kadiliman na nalalaman itong si Chis Escudero. Paano pala isang araw lalapit itong propeta ng kadiliman? Naku, baka ang propeta ng kadiliman ang magiging dahilan para mapatalsik si Chis Escudero bilang Senate President. Mapagiganti pa naman itong mga propeta ng kadiliman na ito. Pag ginalainti mo to, gagawa, ano kaya ang gagawin ng tinaguriang propeta ng kadiliman? Basta kami, mga Duterte supporters, pinapahayag lang namin ang opinion ni Chis Escudero. Kaya huwag kayong magalit, mga kamunting tinig. Magpasalamat tayo dahil kahit paano, itong minsan may pagka ing-ing man na Senate President natin, may pakinabang din minsan. Alam mo kung bakit? Dahil pinaaalahanan tayo na huwag tayo magpadala sa mga propeta ng kadiliman na nagsasabing itim at hindi makulay at hindi maliwanag ang bukas. Huwag tayo magpadala sa mga propeta ng kadiliman na nagkakalat ng kasinungalingan, nagkakalat ng takot, nagtatanim ng pangamba sa bawat isipan ng mga Pilipino.
Dahil kapag magpadala tayo dito sa mga propeta ng kadiliman, wala. Ang mangyayari po dyan ay nakawin nila ang liwanag. Na kung saan ang liwanag ay pag-asa, no, ang mensahe na dala. Na kung saan ang liwanag at pag-asa ang dapat tatalimain po natin. Hindi na maniwala tayo sa propeta ng kadiliman na kulang na lang buntot, pangil at saka sungay, demonyeta na. Tapos malakas pa magloob. Malakas pa ang loob. Magbigay ng mensahe. So sinasamantala ang kamangmangan ng mga Duterte diehard supporters na mga anti-Marcos and anti-government. So, dyan lang po muna mga kamunting tinig ha. So, klaro-klaro po, yan po ang Lenten season na mensahe ni Chis Escudero bilang Senate President. O ulitin ko, sa pangatlo o pang-apat na pagkakataon, tayo na mga Pilipino, huwag tayo magpadala, okay, sa mga propeta ng kadiliman. Mga propeta ng kadiliman na nagsasabi na itim at hindi makulay at maliwanag ang bukas. Dahil ang liwanag at pag-asa ang mensahe ng muling pagkabuhay. At huwag nating payagan di umano at hayaan, mga kababayan, mga kamunting tinig, na ang sinuman na nakawin at bawiin ito sa atin. So siguro, dahil sa pagtanim ng takot, pangamba, pagkaligalig nito mga propeta ng kadiliman, alam po ni Chis Escudero na parang may tangka silang nakawin ang liwanag at pag-asa. So ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino. Okay, nagsasabi na tayo po ay ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Kaya kung kayo po ay bago po dito sa ating channel, huwag kalimutan mag-like, mag-share at saka mag-subscribe. And syempre, huwag ninyong kalimutan i-click ang notification bell para at least every time na mag-upload tayo, mag-update tayo or mag-livestream tayo, mano-notify kayo po agad. Sa ngalan po ng mahigit sa 143,000 subscribers, ito po ang inyong lingkod, si Sir Glenn, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino. Adios, Patria Adorada, Sayonara. Mabuhay po tayong lahat. God bless.